Hindi ko kailanman itinuring ang aking sarili na mapamahiin. Hindi ako nagdalawang isip tungkol sa mga itim na pusa na tumatawid sa aking landas, naglalakad sa ilalim ng mga hagdan o nagbabasa ng salamin. Ngunit kamakailan lamang, nagsimula ang isang bagay na hindi ko may paliwanag at ito ay gumugulo sa aking ulo. Nagsimula ito halos isang buwan na ang nakalipas. Kumuha ako ng kape sa usual spot ko. Inabot sa akin ng barista ang aking resibo at naroon ito, 6.6.6. Tinawanan ko ito, nagbiro tungkol sa numero ng demonyo at ginawa ang aking araw. Ngunit pagkatapos ay nangyari ito muli. Nang hapon ding iyon, nagmamaneho ako pa uwi at nastak ako sa likod ng kotse. Ang plaka nito, 666XYZ. Naalala kong naisip ko, iyan ay kakaiba. Dalawa sa isang araw? Pero muli, ipinagkibit balikat ko ito. Coincidences mangyari. Tama ba? Maliban? Hindi ito tumigil. Kinabukasan, nag-scroll ako sa social media at may napansin akong kakaiba. Ang isang random na post ay may eksaktong 6 na likes. Makalipas ang ilang oras, nakatanggap ako ng text mula sa isang kaibigan na humihiling na hatiin ang isang bayarin. Ang aking bahagi, akala mo, 6.66. Sa pagtatapos ng linggo, hindi ko na ito mapapansin. Ang numero ay nasa lahat ng dako. Ito ay hindi lamang mga resibo at mga plaka ng lisensya. Ito ay mga timestamp sa mga email, mga random na numero ng pahina sa mga aklat, maging ang porsyento ng baterya sa aking telepono. Sumulyap ako sa aking telepono at narito, 66% sa alas 6 ng gabi. Nung una, akala ko nakakatawa. Sinabi ko pa sa ilang mga kaibigan ng tungkol dito. Inaasahan na sila ay tumawa sa akin. Pero hindi ko inaasahan ang mga reaksyon nila. Alam mo namang masamang tanda yan, di ba? Sabi ng isa sa kanila. Parang isang senyales ng isang bagay na masama. Iminungkahi ng isa pang kaibigan na ipinakikita ko ito sa pamamagitan ng labis na pagtutok dito. Ang iyong utak lang ang kumukuha ng mga pattern, sabi niya. Hindi ito totoo. Gusto kong paniwalaan iyon. Ginawa ko talaga. Ngunit sa mas maraming nangyari, mas mahirap itong alisin. Isang gabi, nagpasya akong subukan ito. Nakaupo ako sa aking sala, hindi mapalagay, at naisip ko, kung ito ay nagkataon lamang, hindi na ito mauulit ngayong gabi. Binuksan ko ang laptop ko para i-distract ang sarili ko. Nasa kalagitnaan ako ng isang video sa YouTube nang mag-freeze ang screen. Pinindot ko ang pag-refresh at nang mag-reload ang video, natigil ang bilang ng panonood sa 6 na panonood. Padabog kong isinara ang laptop. Bumibilis ang tibok ng puso ko. Hindi na ito nakakatuwa. Kinabukasan, nagpasya akong magsaliksik. Sinimulan ko ang googling sa numerong 6 na raan, umaasang makahanap ng isang bagay. Anumang bagay na magpapaliwanag kung bakit patuloy ko itong nakikita. Karamihan sa mga resulta ay tungkol sa Biblia, ang marka ng halimaw, at iba pang katakot-takot na bagay. Wala sa mga ito ang nagpaginhawa sa akin. Ngunit pagkatapos ay natitisod ako sa isang forum kung saan ang mga tao ay nagbahagi ng mga katulad na karanasan. Tinawag nila itong mga numero ng anghel. Ayon sa kanila, ang mga umuulit na numero ay maaring mga mensahe mula sa universo o isang bagay na higit pa rito. Ngunit narito ang bagay. Karamihan sa mga numero ng anghel ay positibo. Dapat silang magdala ng swerte o gabay. Al 66, bagaman, iba yon. Ang ilang mga tao ay nag-claim na ito ay hindi kinakailangang masama. Ngunit isang babala, isang palatandaan upang magbago ng direksyon o bigyang pansin ng isang bagay sa iyong buhay. Gusto kong paniwalaan ang interpretasyong iyon. Ginawa ko talaga. Ngunit sa kaibuturan ko,
Hindi ko maalis ang pakiramdam na may mali. Makalipas ang 1 linggo, tumaas ang mga pangyayari. Nagmamaneho ako pauwi ng hating gabi at nagsimulang kumilos ang radyo ng aking sasakyan. Napuno ng static ang mga speaker at pagkatapos, maliwanag sa araw, isang boses ang dumating. Hindi ito bahagi ng isang kanta o isang DJ. Ito ay isang malalim at baluktot na boses na nagsasabing, 6, 6, 6. Pinara ko ang preno at huminto. Nanginginig ang mga kamay ko habang pinatay ang radyo. Walang laman ang kalsada at ang tanging tunog ay ang aking sariling paghinga. Hindi ako nakagalaw para sa pakiramdam na walang hanggan. Nang gabing iyon, halos hindi ako nakatulog. Bawat langit-ngit sa bahay, bawat anino sa dingding, mali ang pakiramdam. Nagsimula akong magtaka kung nasisiraan na ba ako ng bait. Dumating ang huling dayami pagkaraan ng ilang araw. Nakaupo ako sa aking desk sa trabaho, sinusubukang mag-focus sa isang ulat nang tumunog ang aking telepono. Isang text iyon mula sa hindi kilalang numero. Ang mensahe? 3 numero lang. 6 na 6 na 6. Napatitig ako sa screen, kumukulo ang tiyan ko. Hindi ako sumagot. Hindi ko kaya. Sa halip, kinuha ko ang mga gamit ko at lumabas ng opisina nang walang sabi-sabi. Simula noon, sinubukan kong iwasan ang anumang maaaring mag-trigger ng numero. Hindi ako tumitingin sa mga resibo, umiiwas ako sa social media at huminto pa ako sa pagsuri sa oras. Pero kahit anong pilit ko, hahanapin ako nito. At narito ang bahaging pinaka-nakakatakot sa akin. Hindi ko alam kung ito ay isang babala o isang countdown.